Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kapatid Avenels. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kapatid Avenels, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Isang maayos at matuwid na daan. Yan ang taas nung slogan ng rehimeng Aquino. Nagtiwala ang mga tao sa pangako noon ni Noynoy tungkol sa isang maayos na pamahalaan. Pero sa huli nabigo rin naman dahil sa isang katutak ng mga pangako ni Noynoy na napako. Oh boy! Kaya sa video na ito ay isa-isahin natin ang ilan sa mga pangako at kasinungalingang ipinahayag ni Noynoy Aquino. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Number 1. Wala daw kapangyarihan ang gobyerno para maitigil ang power rate hike ng Meralco. Isang buwan matapos wasakin ng bagyong Yolanda ang Eastern Visayas. At habang naghahanda ang mga mamamayan sa matinding kagipitan sa nalalapit na Pasko noong Disyembre 2013, nang i-anunsyo ng Meralco na magpapataw ito ng 4.15 kada kilowatt hour na taas singil sa kuryente. Ito ang pinakamataas na isahang singil sa kasaysayan ng Meralco. Natural, umani ito ng matinding batikos mula sa mga mamamayan na di pa nga nakabangon mula sa gupit ng Yolanda. Dapat talaga mga kaibigan mabawi na ng gobyerno yung Meralco no? Para kahit paano maibaba man lang sana yung singilan doon. Kasi habang tumatagal mga kaibigan, patas ng patas yung bayarin natin sa kuryente. Ay ito na naman, sunod-sunod na taas presyong bilihin. Oh boy, at dumagdag pa ang tila overpriced na dagdag singil ng Meralco. Talagang hindi makatao ang pasya na ito ng Meralco. At imbis na kundinahi ay sinang-ayunan pa ito noon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sabi ni Noynoy sa pamamagitan ng kanyang deputy spokesperson na si Abigail Valte ay wala daw di umanong magagawa ang gobyerno sa taas singil sa kuryente. Hindi raw nila kayang pigilan ang power rate hike ng Meralco. Siyempre, lalong tumindi ang batikos ng iba't ibang mga sektor. Pati ang mga kalyado ng palasyo na sina Walden Bello ng Akbayan at dating Senador Sonny Trillanes ay napilitang magsalita. Ang hindi alam ng taong bayan ay may magagawa naman pala ang gobyerno ni Noynoy kung gugustuhin nila. Katunayan yan ay napilitan ang energy. Katamaran lang kasi pinapairan itong mga kaibigan puro sarili lang nila iniisip nila Kaya nung mga panahon nitong mga to, wala nangyayari sa atin mga kaibigan. Puro palpak yung mga proyekto nitong mga to. Marrojas, si Aquino. Regulatory Commission na suri ng power rate hike ng Meralco. Matagal nang natapos ang investigasyon at pag-aaral nila. Ngunit hindi pa rin agad inilalabas ang resulta ng ilabas na pag-alamang may players sa wholesale electricity spot market para tumaas ang singil sa kuryente. Di nagtagal, noong Disyembre rin, umakto ang Korte Suprema sa petisyon ng Bayan Muna para itigil ang taas singil. Naglabas ito ng temporary restraining order na tumagal ng 60 days. Noong February, inextend ito ng Korte Suprema at noong April 23, muling inextend ng walang palugit ang TRO. Nakita nyo na mga kapatid, may magagawa pala si Noynoy Aquino kung gugustuhin niya na.
kung hindi pa siya binatikos ng malaking bilang ng mga Pilipino, ay hindi pa iimbestigahan ng ARC ang Meralco. Bukod dito, sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, ang Meralco ay sa gobyerno dati at sa di malamang dahilan ay binenta ito ng ina ni Noynoy na si Cory Aquino sa isang pribadong kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit ang taas-taas ng singil sa kuryente natin ngayon. Comment? Sige nga kapatid, mag-comment ka nang malaman namin ang inyong mga opinion. Maraming salamat po. Number 2, riripasuhin daw ni Pinoy ang Visiting Force Agreement. Ang Visiting Force Agreement ay isang kasunduan mula sa ating bansa at isa pang foreign nation na kung saan tatanggapin ng dalawang panig ang gagawing pagbisita ng militar sa kanya-kanyang bayan. Ito ay ginawa upang masiguro ang kapakanan ng ating mga kababayan na nanirahan sa ibang bansa. Maganda naman sana ang purpose ng kasunduan na ito. Pero sa panahon ni Noynoy ay tila naging daan ito upang panghimasukan tayo ng mga kano at mawalan tayo ng karapatan sa iba pa nating mga lupain. Bukod dito, sa ilang panayam kay Noynoy noong tumatakbo pa lamang siya sa pagkapangulo, ay sinabi niya na sang-ayon siyang muling aralin ang kasunduang militar ng Pilipinas at Amerika na Visiting Forces Agreement. Partikular na dapat daw suriin kung paano mapangangalagaan ang interes ng Pilipinas. Sinabi ito ni Noynoy at hinalimbawa pa rito ang kaso ng Subic rape case noong 2005 nang gahasain ng ilang US Marines ang Pilipinang siniko. Noong maging Pangulo, inulit ni Noynoy Aquino ang kanyang kagustuhang ripasuhin ang VFA. Pero hindi na nasundan ang pangakong ito. Noong pumutok ang issue tungkol sa pagtatapon ng toxic waste ng isang Amerikanong barko na inempleo ng US Armed Forces sa Subic Bay noong October 2012, agad na binasura ng administrasyon ang mga panukalang ripasuhin ang Visiting Forces Agreement. Number 3, maayos daw na rumisponde ang gobyerno ni Noynoy noong panahon ng bagyong Yolanda. Oh boy! Hindi naman bulag yung mga tao nung araw na yun, mga kaibigan. Siguro lahat naman siguro kayo alam niyo, no? Nung panahon ng Yolanda, mga kaibigan. Pati mga relief goods, mga kaibigan, kinukurakot nila. Isang malaking kalukuhan. Paano kaya nasikmurang sabihin na Noynoy noon sa isang conference na nagawa daw di manang matugunan ng gobyerno niya ang pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo? Sa talumpati ni Aquino sa telebisyon noong November 7, 2013, bago maglandfall ang bagyong Yolanda, sinabi niyang handa na ang 3 C-130 planes, 32 eroplano at helicopter ng Air Force at 20 barko ng Navy. Nakapwesto na rin daw ang mga relief goods sa mga lugar malapit sa maaapektuhan ng bagyo. Sabi pa niya, lahat na maaapektuhan ay maaabot ng kanilang tulong. Umasa ang mga Pilipino dito, pero pagbagsak ng bagyo ay dito na naunawa ng mga Pilipino kung gaano kawalang kwenta ang pamumuno ni Noynoy Aquino. Isang linggo matapos sumupa ang bagyo, wala pa rin makitang aktwal na tulong mula sa gobyerno sa mga lugar na pinakanasalanta ng bagyo. Sa Tacloban City, na halos mabura sa mapa dahil sa taas at lakas ng storm surge, agad na lumaganap ang gutom sa mga nakaligtas. Sa isang linggong ito, hindi nila mailibing ang mga namatay. Hindi pa makita ang libu-libong nawawala. Walang batayang serbisyo, walang pagkain, walang seguridad at walang gobyerno. Nakakalungkot hindi nga ba? Isang malinaw na kasinungalingan ang sinabi ni Noynoy Aquino na handa ang gobyerno sa pagdating ni Yolanda, na nakahanda ang mga sasakyan
at nakapwesto ang mga relief goods, alam din ni Noynoy kung gaano kalakas ang bagyo na paparating. At hindi po pwedeng sabing di niya inaasahan ang tindi ng bagyong darating. Sinabi niyang handa ang kanyang gobyerno, pero nakita ng buong mundo ang kainutilan ng gobyernong ito na harapin ang epekto ng bagyo. Pero alam mo ba kapatid, may palusot pa rin siya at sinabi niya na nawala ang lahat, mga cellphone, signal, kuryente at marami pang iba. Oh boy, nagpapalusot pa ang Grabe sa kadahilanan mga kaibigan, kabobohan na lang kung sino may niwala sa kumag na to. taong ito. Ikitang-kita na nga ang kapabayaan ng kanyang pamumuno. Ilan lamang iyan sa mga kasinungalingan ni Noynoy na hindi alam ng maraming mga Pilipino. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.